Nako, heto na mga kabayan, mga sundalo nanawagan sa kapwa sundalo. Ha? Grabe, malaking gulo to. Ex-Marine kumilos kumalas sa palasyo. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan sa video ito mga karabin natin. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kabayan, pasadahan po muna natin to. Ito pong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin po natin to. Mula po sa ang balita ngayon, sabi po kasi dito ni Jose Claire Castro mga kabayan, huwag nilang idamay si PBBM sa kaso ni Duterte sa ICC. Aba? Ha? Oh. Ito po ay matapos mga kabayan, no? Matapos magkaroon ng pagsisiwalat, no? Itong mga ex-marine, no? Itong 18 ex-marines. Idinadamay si idinadamay si PBBM mga kabayan. Pero bago pa man yan, bago pa sila lumabas, no? Ang taong bayan yan na talagang paniniwala Jose Claire Castro, no? Kaya nandoon po si former President Duterte sa dahig because of President Bongbong Marcos Jr., no? Hindi mo na mawawala yan sa isip ng taong bayan, no? Yan na po talagang pinaniniwalaan ng taong bayan. Bakit? Bakit nga ba? No, nagsimula lang naman po yan nung nagsalita na si former president, no? Dito, no, dun sa mga maisog rally, mga kabayan. O doon po yan nagsimula. Dahil hindi na makaya ni former President Duterte yung ginagawa nila, kay Vice President Sara Duterte, no? Kaya yun, naging vocal po, nagsalita po si former President Duterte. No, after that mga kabayan, naging mainit na po yung issue no ICC hanggang sa nagkaroon na daw ng warrant, no? Although walang ipinakita na warrant si Torre, di ba? Oh. Tapos sasabihin ngayon ni Jose Claire Castro, hindi, wag niyong idamay, no? Si PBBM diyan sa kaso ni Duterte, no? Dahil si Attorney Kaufman, di ba? Yun din ang sinasabi. Na talagang kasabwat itong si President Bongbong Marcos Jr. sa pagpapadala doon po, sa dahig. Sabi nga walang isang salita si President Bongbong Marcos Jr., di ba? Kasi yung una niyang sinasabi, hindi makikipag-ugnayan sa ICC, no? Walang karapatan ng ICC sa ating bansa kasi working pang ating judiciary system. Pero at the end of the day mga kabayan, no? Isinuplong nila. Ipinagkanulo nila si former President Duterte. Diba? Kaya Claire, no? Attorney Claire Castro, no? Kahit anong sabihin mo, damay talaga Posible nga siya pa ang mastermind. Yan posible lang naman. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan mga kabayan. Sabi po dito na Ricky Orsabia, the president is the responsible of everything whatsoever happens in the Philippine politics and economy. Kaya wag hugas kamay. Naghugas kamay. Wag hugas kamay na sabihing idamay. Hindi makukulong si former PRRD without the premises of BBM. He is the commander-in-chief. The decision comes from the master, not the subordinate. Tama. Palapakan po natin. Claire, the barking attack. Sabi po ni Sarah. Sabi naman po Dennis Daguhoy, bakit hindi? When there's no doubt, he authorized the rendition of former President Duterte. Correct. So, sabi po ni Princess Ann Salvadora. So, sino pala dapat? Even the flood control is the one who signed the paper, di ba? Dapat kasi, wala. Dapat, lahat ng nangyayari sa Pilipinas, isisi po natin kay Vice President, no? Bawal sisihin ang presidente dito, mga kababayan. Only in the Philippines, no? Presidente ang dapat namumuno, no? Presidente ang nagdidesisyon, isisisi sa kung sinong pulano, di ba? Nako po, delikado.
Sabi po dito ni Gat Alaman, ulaga ka po Auntie Clara, feeling importante, nabanggit lang para i-highlight kung gaano kasinungaling ang amo mo at dahil dyan, wala nang magtitiwalang leader sa ibang bansa. Sa amo mo. Dahil lahat ng sinasabi niya di umano ay binabaliktad at di niya kayang panindigan. Tama lang yan, mahayag sa buong mundo kung gaano kabulok ng sitwasyon natin sa bansang ito. At ikaw, Auntie Claire, after ng amo mo, kakahol ka na lang ng kakahol, walang makikinig sa'yo. Aray ko po. Ha? Sobrang sampal ito kay Auntie Claire, ha? Akala mo kasi ang galing-galing mo nang nakaharap ka sa media, may saysay lahat ng sinasabi mo. Ha? Once na mawala ka natin, no, sa posisyon, taik ka na rin sa media. Totoo. Naka po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Ito pasadahan din po natin to, no? Itong si Escudero, ang pangalan nito, Shera Escudero, no? Sabi niya po kasi dito mga karibin natin, no? Ito halatang politika na ito, ha? If another Duterte will win, nako, ha? Hindi na safe sa Pinas. I'd rather live in Europe na lang. Maganda doon, mataas ang mga building at ganda ng weather nila. Ayan mga kaubayan. Mula po ito sa News Plus. Ha? Flash report pala. Flash reports. Ayan. Ay nako. Anong masasabi nyo dito mga kaubayan? Ha? Hindi, wag ka nang umuwi. Isa lang masasabi ko, wag ka nang umuwi. Sino ka ba? Diba? Who cares? Ha? Hindi ka kawalan sa Pilipinas. Naka po, baka nga gumanda pang Pilipinas kung wala ka rito eh. Diba? I mean, gumanda pa ang pamumuhay ng kapitbahay mo kung wala ka rito. Feeling importante. Mga kaubayan, feeling importante ang hinayupak. Ay, marami pong nanggigil dito mga kaubayan. Ito. Kaya napampala. O, tingnan nyo tong picture mga karibin natin, no? Ito yung tatlong no? Parang tagapagsalita ng mga biktima. O silang tatlo. Tingnan nyo naman. Ha? Talagang Europe na Europe ang dating. Huwag na kayong umuwi sa Pilipinas. Pwede ba? Diba? So, ayun na nga, sabi dito, no? Magtago ka na dahil sana all Europe malaki talaga budget. Malaki talagang budget nila. Ha? Biruin mo, 2 million ba? Dollar? Ambot sa'yo, Sasa girl. Ara ka na lang, anyag balik, ay nagbalik. Huwag ka na bumalik, dyan ka na lang. Pagbigyan na natin mga ka-DDS, walang masamang mangarap, walang masama mangarap, mang ibang bansa. May basihan naman na di na siya safe pag Duterte manalo sa ginawa niya ngayon. hindi naman po gagawin yun ni VP Sara. No? Napakalayo po ng imagination nila sa gagawin ni VP Sara. Imagination ng nila yan na kunwari, sino ba sila para bigyan ng pansin ni VP Sara? Napakalaki po ng problema ng bansa. Diba? Napakalaki po ng pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. At yun ang ayusin ni VP Sara. No? Pero ito, speaking of ekonomiya, mga kababayan, sabi po ni ni President Bongbong Marcos Jr. sa isang interview, no? I-share ko lang mga karibin natin, no? Tinanong kasi siya kung ano ang characteristic, for example, yung context, no? Ano ang characteristic ng gusto mong maging susunod na presidente? Sabi niya ay magaling sa ekonomiya, matalino. Aray ko po. Ha? Parang wala. Sa bagay, hindi mo kaya yan eh. Yung mga sinasabi mo, hindi mo kaya. Kaya yung sa susunod na presidente na lang, no? Grabe. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? Sana nga hindi na siya umuwi, no? Diyan ka na lang. Shera Escudero, huwag ka nang umuwi dito sa Pilipinas kung yan ang gusto mo. Dahil whether you like it or not, mananalo po. Makakabalik po ang isang Duterte, mga kababayan. Okay? I mean, magbabalik ang Duterte sa Malacanang. Whether you like it or not. Kaya kung ako sa'yo, dyan ka na lang, no? Okay mga kababayan, ito, pasadahan na po natin yung video. Ito, pasok.
Ang presko nitong mga dating mga tauhan at dating mga sundalo at alam mo, ang tindi ng presko na yan, ha? Diyan talaga sinabi, direkta, si Marcos ang may kagagawa nitong lahat ng to. Ipanalangin natin itong mga sundalo na ito, itong mga tauhan na dati ni Saldico. Kasi mahirap sa kanila to. There is pressure in the family. There is pressure in the family. Maniwala ko kayo sa akin. Ayoko lang magkwento, marami po tayong alam. Ganyan ang ginagawa nila. Kahit yung mga judge, pinipressure. Hindi ito pressure na yung pressure lang na, oy, pag hindi ka yari ka, tatanggalin ka sa trabaho. Hindi. May kasamang pagbabanta sa pamilya. Ganun ang ginagawa ng gobyernong ito. Talagang babantaan ng pamilya mo. Pagka hindi ka tumahimik, pag hindi ka sumunod, yari ka. It's either kaso ang ilalagay sa'yo o kaliwat ka na ng pagbabantang gagawin sa buhay mo. Kaya, saludo po ako dito sa mga sundalo na ito. Pakinggan po natin. Sabi ko na, maganda, makapo. Klarin natin ito po yung mga retired na po na nagtatrabaho. Meron po kasi mga ganito yung mga retired na sundalo, ang trabaho nila security o bodyguard ng mga politiko. Lahat. Ako po si Attorney Levi Tanico. Kala niyo ako noon, 30 years ako. Kumukulong sa pila, yung natoles, no? Scam. Sabi po, ang pagbuklaw, yung bili, control. And that was 13 years forward. Para namin, magkakaroon ng pagbabago ang ating mga opisyal sa gobyerno. Ngunit makalipas ang 13 taon, yung bilyon-bilyon na ninanakaw noon ay umabot sa trilyones ngayon. Nasa block tayo sa mas mabigat na problema. Napaduot natin lahat ang mga ipinahayag ni dating Master Sergeant Orly Gutesa sa Senado. At nakita natin kung paano trinako ang isang taong nagnanais lamang na ibahagi sa ating sambayanan ang kanyang nalalaman tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nakita rin natin nasaksihan din natin lahat ang mga proseso na naganap sa ICI na inatasan na mag-imbestiga tungkol sa corruption sa infrastructure. Ngunit alam natin lahat na imbes na mag-imbestiga ang ICI ay pinagtakpan ang totoong mga salarin sa pagnanakaw. Sa ngayon po ay ang mas mabigat nating problema ay yung crisis sa credibility ng ating mga institusyon. Ang mga institusyon natin ngayon ipinatayo para pangalagahan, arugain ang mga Pilipino ay hindi na natin mapagkakatiwalaan. Makita naman po ninyo, there is a crisis of integrity in the executive. There is a crisis of integrity in the legislature. And if you have listened recently to the proclamations of Ombudsman Crispin Remulla, he alleges also a crisis in our judiciary. Lahat ng institusyon natin ay mabigat ang problema. Pero alam naman po natin na ang mga institusyon na ito are just abstract ideas. Our democracy is just an abstract idea. Our institutions are just abstract ideas. And these institutions operate through the human mind. And if you will, through the human soul. And through the human heart. Ang problema natin ngayon ay yung mga nagpapatakbo sa mga institusyon na ito. Wala po tayong ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatapan. Yun. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel
ni dating Congressman Saldi Esco. Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin Yun, grabe. at gusto nilang magpakasundalo. Yun! Taasin bayan! Yes! Laban! Galit si Banatbay. Hindi grabe. Tinatawag ko po ang isang magiting na Pilipino. Si Bernard Tube. Si Ross. Tumatanda na po. Si Rosbert Waupan. Si Benny Bulontate. Si Johnny Goodwan. Si Rodante Orbillo. Nako, lupit. Rainy Boy Julia. Christopher Esquivel. George Villalon Jr. Grabe, saludo ako sa mga to. Ay, naku, Panginoon ko, salamat at may mga ganito talagang tao. Alam mo, malupit ito Malupit ito ang ginawa nila. Talagang pangalan, buo. Pwedeng ano yan ang daling questionin yan Oh, di ba? Lahat ng mga pangalan binanggit, babang titignan sa AFP kung talaga bang mga retired na mga sundalo ito. Kaya kayong mga sundalo, kayo mismo, kilala nyo ito mga tropa nyo. Malalaman ninyo kung nagsisinungaling sila o hindi. Kayo na, nasa kamay nyo na. Di ba? Nasa kamay nyo na ang katotohanan. Totoo ba sinasabi nila o hindi? Kasi kung kung magtatago ko at magsisinungaling ako, hindi ko bibigay pangalan ko. Kung hanapin yan doon sa Camp Aguinaldo, di ba? Kung hanapin yan, malaman na, ay, di naman pala ano yan, wala naman pala yan Parang yung isang nagmagaling, di ba, na tinuturo, yung pala. PA lang, hindi ko naman sinasabing PA lang, pero hindi naman pala talaga tunay na naging sundalo. Di ba? Naalala nyo nun? Romel Bobares. Gil Navidad Jr. Anselmo Taberdo. Walter Manalansan. Jolly Cadiao. Romel Galapon. Cecilio Laroder Jr. Bernard Gubban. Crisani Dado. At Fidel Corpus. Meron po silang kasamahan na 12 pa na hindi makakabalo ngayon dahil sa mga personal na rason. Ano pa ba? Ano pa ba ang gusto ninyo malaman, mga kababayan? Eto na, ang dami nila. At sila'y nagsama-sama para ituro talaga ang mga salary ng flood control scandal. Alam mo ngayon, nire-research ko, walang media. Kasi nga, sinabi dyan, bayaran ng media. Ang dalawa ay meron silang kasama sa buhay na nagtatrabaho pa sa gobyerno at meron silang pag-aalinlangan na maaaring maapektuhan ang trabaho ng kanilang mga asawa. Yung 10 na hindi pa nakadalo ngayon ay tinatawag ko po na second batch at lalabas din po sila sa tamang panahon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng nilalaman ng kanilang affidavit at kung ang proseso po kung paano ninakaw ang pera sa kabal ng bayan ay pwede natin ilarawan sa ganitong proseso nito. Marami pong kontraktos sa buong Pilipinas na naprobetahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang
mag-remit kay Ginoong Saldico Grabe, no? doon sa kanyang bahay sa Valle Verde, Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Saldico na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. Grabe. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po, Dinadala kay Zaldi yung pera, tapos babawasan. Same kwento nung Greg Cudese. Tapos idadalhin sa isang location. Di ba? sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. So yun mga kabayan, ganyan pala ang modus nila mga karabin natin, no? So ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito mga kabayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.